At sa iba pang balita ay pinagpatuloy naman po ngayong araw ng Senado ang investigasyon sa umani maling paggamit ng PDEF ng mga mambabatas. Kabilang na po sa sinuri ang mga panuntunan ng mga ahensya sa pagbibigay ng pondo sa mga non-government organizations o mga NGOs. Ang detalye ng balita niyan mula naman po sa aming kasama si Dennis Cortez live mula sa Senado. Dennis. Tama ka dyan, Princess. Ipinagpatuloy ngayon ng Senado ang investigasyon sa maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund ng mga mambabatas. Bagamat wala ngayong araw si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles at ilang whistleblowers, sumentro ang pagdinig sa policy issues ng mga government agencies at ilang non-government organizations. Sa pangunguna ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Teofisto Ginggona III, inimbitahan ngayong araw sina Commissioner Pulido Tan, Securities and Exchange Commission Chairperson Teresita Herbosa, ang Chairman of Government's Commission of Government and Owned and Controlled Organization na si Cesar Villanueva at iba pang opisyal ng Government Procurement and Policy Board at mga representatives ng Philippine Council for NGO Accreditation. Matatanda ang una nang ibinunyag ng mga whistleblowers na sa mga peking NGOs kinukuha ni Napoles ang kickback sa pork barrel fund ng mga mambabatas. Aminado ang Security Exchange Commission na kulang sila sa tauhan para i-check ang mga NGOs. Sa halos 20,000 rehistradong NGOs, 8 lang ang evaluator ng ahensya. Hindi rin nakaligtas sa pagbusisi ng komite ang accreditation sa mga kooperatiba na kadalasang nagagamit sa illegal na gawain tulad ng rice smuggling. Nagbigay naman ng rekomendasyon si GCG person Cesar Villanueva sa mga GOCC na magsumite ng unliquidated expenses. Hindi rin nakaligtas sa pagbusisi ng COA ang mga binibigay ng mga expenses ng ibang agencies. Iminungkahi din ng GCG ang pagbuwag sa Nabucor, ZIREC at iba pang sub-agencies na sangkot sa kontrobersiya. Pa ng kaso ng COA laban sa mga ensyang hindi maipaliwanag ang unliquidated expenses. At yan muna ang pinakauling balita dito sa Senado para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez. Maraming salamat sa iyo, Dennis.